Magandang araw po muli sa bawat isa sa atin. At nandito pa rin po tayo sa topic na 10 pinakamahalagang bagay na maaari mong sabihin sa saksi ni Jehovah. At dadako na po tayo dito sa pang-apat. Ang sabi niya rito, si Jesus ang Diyos na makapangyarihan, or Jesus is God Almighty. So ang pananaw po ng Watchtower Society na si Jesus po ay nilikha lamang siya ng Ama, katulad ng Arkanghel na si Miguel billion years ago. At naniniwala po sila, ang mga saksi ni Jehovah, na si Jesus ay Mighty God, pero ang Diyos Ama ay Almighty God. At isa pa po dyan na pinanghawakan nila na dahilan sa si Jesus po ay pinanganak dito sa mundo as tao. So, nagpapakita ito na hindi niya po yung kapantay ang Diyos Ama. Yan po yung kanila paniniwala. At ang sinasabi din po nila na si Jesus po ay hindi napako sa krus, kundi sa isang tulos lang. Yung isa pong, ang tulos po na tinatawag ay yung isang pointed na kahoy na itinutusok sa lupa. So, para sa kanila, doon lamang nailagay si Jesus at hindi ipinako sa krus. At naniniwala din po sila na nung natapos po ang kamatayan ng Panginoong Hesus, siya ay na-resurrect, pero spiritual lang. So, hindi sila naniniwala po na nung nabuhay muli si Jesus ay kahit po yung katawan niyang lupa ay nakita ng mga tao. So, para sa kanila, spiritual lang siya na-resurrect. At para din po sa kanila, ang second coming ng Panginoon o ni Jesus Christ ay spiritual lang at hindi physical, at ito po ay naganap noong 1914. So, malayong-malayo po yung kanilang mga pananaw o pinaniniwalaan. At ngayon, isa-isahin po natin itong bagay na to. Una po dito, na si Jesus ay hindi po nilikhang katulad ng archangel na si Michael. So, sino po ba yung archangel na si Michael? Kung babasahin po natin dito sa Daniel chapter 10 verse 13, ang sabi po dito, si Miguel na isa sa mga punong prinsipe ay dumating upang tulungan ako, at ako'y naiwan doon kasama ng mga hari ng Persia. So, si Miguel or si Archangel Michael ay dinescribe as one of the chief princes. So, hindi po siya ay nalikha na unique, kundi isa siya sa grupo ng mga punong prinsipe. At tingnan po natin dito sa John 3:16. So, alam ko po, memorize natin itong lahat. Ang sabi po doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, si Jesus Christ, siya po ay only begotten Son. At sa Greek word, ang only begotten, ang Greek term po nito ay monogenes, na ang ibig sabihin ay unique or one of a kind. So, si Archangel Michael ay hindi siya created as unique or one of a kind. Kaya naman po, hindi pwede yung sinasabi po ng mga saksi ni Jehovah na si Jesus ay nilikhang katulad ng Arkanghel na si Miguel. Ngayon, pansinin niyo po, dito sa Hebreo chapter 1 verse 5. Ang sabi po dito, sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. So, dito po sa verse na to, nagpapatunay na walang sino mang anghel na pwedeng tawaging anak ng Diyos. Kaya nga, hindi nga po anghel ang Panginoong Jesus. At dito naman po sa Hebreo chapter 2 verse 5, sapagkat hindi ipinasakop ng Diyos sa mga anghel ang sanlibutan, darating na siya naming sinasabi. So, dito po malinaw na ang rulership dito sa lupa ay binigay sa Panginoong Hesus, na siya'y maghahari. At kung siya po ay hinahalin tulad sa Arkanghel na si Miguel, napakalayo po ng diferensya. Dahil gaya nga po dito sa mga binanggit na verse,
ang Panginoong Jesus, siya ay one of a kind. Ngayon, mismo sa Jude chapter 9, yan, sundan nyo na lamang po ito. Itong mga verse po na binabanggit. Na nagpapatunay na magkaiba ang Panginoong Jesus at si Angel Michael. Dito po sa Jude chapter 9, sabi po dito, subalit si Miguel na arkanghel na nang makipaglaban sa dyablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. So, dito po, sa binasa natin ito, nakipaglaban si Angel Michael, si Arkanghel na Miguel. At ang sabi niya, sawayin ka nawa ng Panginoon. Malinaw na si Miguel ay walang sariling authority. Unlike po ni Jesus Christ, kung maalala natin sa Matthew chapter 4 verse 10, nung time na siya po ay tinukso ng dyablo. So, may kita natin doon na nirebuke ni Jesus Christ ang dyablo. So, malinaw na si Jesus Christ dito sa lupa ay meron siyang authority. At mismo po, si Miguel dito sa Jude 9 ay tinawag niya si Jesus na Panginoon. Kaya, kung tinawag ni Miguel na Panginoon siya, ina-acknowledge ni Miguel na hindi sila magkapantay bilang anghel. Amen po. So, paano po natin ito sasabihin sa mga saksi ni Jehovah? Pwede natin banggitin sa kanila na mismo si Angel Michael nga ay tinawag niya si Jesus Christ as Panginoon. At hindi siya only begotten Son. So, magkaiba po sila, hindi sila magka-level. Ngayon, dahil nga po ang mga saksi ni Jehovah ay naniniwala na si Jesus Christ ay lesser God, hindi katulad ng Diyos Ama, dito po sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay may kita natin, yan, sige po, buksan po natin yung mga Bible natin. So, tandaan na lang po natin at isulat po yung mga verse na nababanggit po para magamit po natin kapag naka-encounter po tayo. So, Isaiah chapter 9 verse 6, sabi rito, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So, dito po ang tinutukoy na ipapanganak ay walang iba kundi ang Mesiyas na si Heso Kristo. So, Old Testament pa lang ay binabanggit na po si Jesus Christ. Ngayon, may mga verses po na ginagamit ang mga saksi ni Jehovah para sabihin nila na lesser God lang si Jesus Christ. So, isa po dito sa pinangahawakan po nilang verse ay yung Mark 13:32, kung saan sinabi po dito na no one knows about the day. So, ang iniisip po nila, kung hindi alam ni Jesus yung araw ng pagdating o pagbabalik, iniisip nila, kung Diyos siya, bakit hindi niya alam kung kailan yung araw na yun? So, yan po yung pinangahawakan nila. Pero, alalahanin po natin na nung time na nandito po ang Panginoong Hesus sa lupa, dahil nga po siya ay nagkatawang tao, that time hindi po siya omniscient dahil nga naging tao po siya. So, yun yung dahilan kung bakit nasabi ng Panginoong Hesus na walang nakakaalam ng oras o araw ng pagbalik. Amen po. At isa pa po dyan, dito sa John 3:16. So, mismo ito po John 3:16 ay ginamit nila na dahil siya nga ay anak lamang ng Diyos, so naniniwala nga po siya na siya ay ipinanganak lang dito sa mundo as tao, so hindi siya kapantay ng Diyos. Pero, dahil ni-refer si Jesus Christ as only begotten Son, na dahilan sa si Jesus po ay tinawag na Son of God, yun po ay nagpapakita na Diyos po siya. Kasi nung ancient time, ang phrase
na Son of God ay nag-i-indicate ng pagiging Diyos. Kaya po kung maalala nyo, di ba po, nung kinlaim ng Panginoong Yesus na He is the Son of God, yung mga iskriba, yung mga pariseyo ay babatuhin na po siya at inaakusahan na nga po siyang blasphemy. So, natakil na po natin ito sa last video po na inaral natin. So, to think na siya ay babatuhin na ng mga iskriba dahil nga inaangkin ni Jesus na siya ay Son of God, ibig sabihin nun, sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ngayon, ito pa po, pansinin natin itong John chapter 3 verse 16 po na to. So, si Jesus po ay pinadala dito sa lupa. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ibinigay sa atin. He was sent. Pinadala siya. Siya ay anak ng Diyos. Ibig sabihin na pinadala siya dito sa lupa, meron siyang pinanggalingan. At doon sa pinanggalingan ni Jesus, siya ay Son of God na. So, ibig sabihin, yung pagiging Diyos ng Panginoong Jesus ay hindi nagbabago noon. Hindi naman pwedeng, kaya nga sabi dito, He was sent, pinadala. So, doon sa pinanggalingan niya, ay Diyos siya. At hanggang pagdating niya dito, nung dumating siya sa lupa, ay nanatili pa rin po siyang Diyos. Ngayon, isa pa po sa mga verse na pinanghahawakan din po ng mga saksi ni Jehovah kung bakit sinasabi nilang lesser God siya, ay dito po sa John 14 verse 28, nung sinabi po ni Jesus na the Father is greater than I. So, that time talagang masasabi nga po ni Jesus na ang Diyos ay higit sa Kanya. So, last training, nabanggit na din po ito ni Pastor Boy. At alam naman po natin na ang Diyos Ama ay nakaupong sa Kanyang trono. At si Jesus dito, nung nasa lupa, ay itinuring na kriminal nung siya ay naipako sa krus. So, dito sa lupa, dahilan sa siya ay tao, kaya niya nasabing, the Father is greater than I. So, isa pa pong verse na kanilang pinanghahawakan kung bakit lesser God si Jesus ay dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3 na ang sabi, the head of Christ is God. So, nirarason po ng mga saksi ni Jehovah na kung Diyos siya, bakit sinabi na ang ulo ni Jesus ay ang Diyos. So, yung mga bagay po na yan. At ito din po yung Colossians chapter 1 verse 15 na sinabi na Jesus is the firstborn over all creation. So, last video din po natin na pag-aralan na po natin na ang meaning ng firstborn na ito ay hindi literal na firstborn, kundi yung Greek term na prototokos na ibig sabihin ay nakakataas o nakahihigit sa lahat. So, yung firstborn na tinutukoy ay in terms of position and not being as firstborn na unang pinanganak. Amen po. Ngayon, usad po tayo. So, dahilan nga po sa mga verse na yan, sinasabi nilang mas mababang Diyos lamang si Jesus. Pero kung mas mababang Diyos lamang si Jesus, bakit siya sinamba ng mga tao at even angels? So, isa nga po dyan ay nung sinabi ni Thomas na, Panginoon ko at Diyos ko. So, hindi kinorek ni Jesus Christ yung sinabi ni Thomas sa kanya. Yung angels, dito sa Hebreo 1:6 ay sinamba po siya. Yung mga 3 wise men, yung isang ketongin, yung isang bulag, at si Mary Magdalene at kasama ang isa pang Mary, at yung ibang disciples ay tinanggap ni Jesus yung pagsamba nila. So, kung tinanggap ni Jesus Christ yung samba nila, nangangahulugan na siya po ay Diyos. Amen po ba? Okay. So, isa pa po na pwede nating idagdag dito na patunay na si Jesus ay not lesser God, kundi kapantay ng Diyos Ama. Dito po kasi sa Isaiah 43 verse 11, yan. Usad po tayo. Isaiah 43 verse 11, ang sabi po, Ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. So, kiniklaim po dito na walang ibang tagapagligtas. Pero sa Titus 2:13 ay tinawag si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas na si
Heso Kristo. At ang Greek word po, atas po muna tayo bago po dito sa Greek word na ito. So, kung parehas na tagapagligtas na binabanggit sa Old Testament at wala nang iba pang tagapagligtas at si Jesus sa Titus 2:13 ay tinawag ding tagapagligtas, ito ay patunay na siya po ay Diyos at so, paano po tayo magwi-witness or mag-share po sa mga saksi ni Jehovah? Pwede po natin itanong ito sa kanila or gamitin itong verse na to nung sinabi ng Diyos dito sa Isaiah 43 verse 11 na liban sa Kanya ay walang ibang tagapagligtas. Ngayon, kung sinabi ito ng Diyos na wala nang ibang tagapagligtas, bakit sinabi sa Titus 2:13 na si Jesus, siya ang tagapagligtas? Nangangahulugan ba nito na Diyos din siya? So, yan ay pwede po nating gamiting tanong sa kanila. At another thing po na pwede rin nating sabihin sa mga saksi ni Jehovah, kung ang Greek term na prokuneo na ibig sabihin ay sambahin ang Diyos, at ito din ay same na Greek term na ginamit para sabihing sambahin si Jesus, bakit itinatanggi ng Watchtower Society na sambahin si Jesus? So, parehas na nga na tumutukoy na sambahin ng Ama at si Jesus. Bakit kailangan i-deny or sabihin ng Watchtower Society na wag sambahin si Jesus? So, yan po, pwede nating itanong po yan sa kanila bilang para sila po ay mapaisip sa katotohanan or mabuksan yung isip nila patungkol sa sinasabi ng Biblia. So, yan, i-explore pa po natin itong topic na ito patungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. So, isa po sa sinasabi din ng mga saksi ni Jehovah na si Jesus ay ipinanganak dito sa mundo at meron siyang human flesh. At hindi po yan dinideny ng Bible dahil sabi nga po sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat sa Kanya ay naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. So, sinasabi dito na si Jesus, meron siyang katawan. However, binanggit din po ni Pablo dito sa verse po na ito na nananahan o na kay Jesus ang buong pagka-Diyos. So, kaya nga hindi lamang po siya nananatiling tao, kundi at the same time, siya po ay Diyos. Kasi po, kung ipipilit po ng saksi ni Jehovah na hindi na lesser God lang si Jesus Christ at ang paniniwala po kasi nila para mailigtas tayo o matubos tayo sa ating kasalanan, ang paniniwala po kasi ng saksi ni Jehovah ay kailangan lang ng perfect human para tayo ay matubos. Ngayon, kung kailangan lang pala ay perfect human para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, bakit pa ipapadala ng Diyos si Jesus? Pwede naman palang kahit sinong tao. So, pwede po natin yan ibukas yung topic po na yan na yes, merong human flesh si Jesus Christ pero hindi nangangahulugan nito na hindi na siya Diyos dahil marami pong verse na binanggit dito o pinatunayan na Diyos po siya. At the same time, buklatin din po natin dito sa Isaiah chapter 7. Yan, dito po tayo sa Isaiah chapter 7 verse 14. Yan, so tandaan po natin or ilista po natin itong mga verse po na ito. Yan, ang sabi po dito sa Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So, sa Old Testament, pinaprophesy na po yung mangyayari sa future. At yun po ay mababasa din natin na sa New Testament. So, alam po natin na ang New Testament ay kaganapan ng propesiya sa Old Testament. So, sa Isaiah 7:14 po, binabanggit na yung Mesiyas na papangalanang Emmanuel. Ngayon dito po sa Matthew chapter 1 verse 23. Sabi rito, narito, magdadalang tao ang isang birhen
at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So, ang tinutukoy po dito ay nung isinilang si Hesukristo, na siya'y tatawaging Emmanuel. Ngayon, sa Old Testament, binanggit na po ang patungkol dyan. Ngayon, ito po ang pwede nating itanong sa kanila, sa mga saksi ni Jehovah. Dahil nga po, kiniklaim po nila na lesser God siya or hindi siya Diyos na makapangyarihan. Kung siya si Emmanuel, si Jesus ang tinatawag na Emmanuel at na ang ibig sabihin ay God is with us, bakit siya tatawaging Diyos na kasama natin? At bakit siya pangalan ng Emmanuel kung hindi siya Diyos? Malinaw po na sabing ganun, ipapangalang Emmanuel ng ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin, nangangahulugan na si Jesus po ay Diyos. Ngayon po, may itanong po ako sa inyo sandali. Pag-isipan po natin ng konti. Maaaring yung iba po sa atin ay madali lang pong sagutin ito. Ngayon, ang tanong ko po, bakit kailangan magkatawang tao ni Jesus para iligtas tayo? Hindi ba tayo pwedeng iligtas na lang ng Diyos? So, maaaring marami po tayong may isip na tanong, ay nasagot. Pwedeng sabihin natin na, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi ba tayo pwedeng tubusin ng Diyos lang siya? Ngayon, ito po. Buksan po natin sa Hebreo chapter 2, verse 14 to 16. Sabi po dyan, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang dyablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. So si Jesus po ay kailangan niyang magkatawang tao. Bakit? Kasi po, kung hindi po siya magkakatawang tao at mananatili siyang Diyos, hindi po siya pwedeng mamatay. Kasi ang Diyos po ay hindi pwedeng mamatay. So, para lang magawa ito, kailangan niya magkatawang tao at mamatay. Bakit kailangan niya mamatay? Base po dito sa binasa natin, dahilan sa kanyang kamatayan, malalabanan niya o mapupuksa niya ang gawa ng dyablo. At dahilan sa kamatayan ng Panginoong Hesus, tayo ay napalaya na. Kaya nga kung si Jesus po ay mananatiling Diyos lang at hindi siya magiging tao, hindi siya pwedeng mamatay. So walang assurance yung salvation natin. Pero dahilan sa si Jesus ay Diyos at siya ay nagkatawang tao, nandun yung kasiguraduhan na tayo ay kaya niyang iligtas. Dahil sa pamamagitan, sabi dito, ng kanyang kamatayan, napuksa niya ang dyablo. So, ganun kahalaga at ganun ka-powerful yung ginawa ng Diyos para lang iligtas tayong mga tao. Na kinailangan niya pang mamatay para lang lumaya tayo sa gawa ng kaaway sa atin. Amen po. So, okay. Usad po tayo. So, ang paniniwala po ng mga saksi ni Jehovah na si Hesukristo ay nabuhay na muli. Spiritually lang at hindi nakita. Pero, si Hesukristo ay physically resurrected. Ano po yung patunay dyan? Dito po, makikita natin sa Lucas chapter 24, verse 39. So, buklatin po natin. Lucas chapter 24, verse 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tignan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Pagkasabi niya nito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. So mismo po si Jesus Christ ang nagsabi po dito na hindi lang siya spiritually resurrected, na gaya ng sinasabi ng mga saksi ni Jehovah, kundi yung patunay na physically resurrected siya ay nung ipinakita niya yung kanyang mga kamay sa mga disipulo niya.
At hindi lamang po yung mga disipulo niya ang nakita sa kanya, kundi marami pong tao ang nakakita sa kanya. So, bakit pinipilit ng Watchtower Society na spiritually resurrected lang si Jesus Christ? Para nga i-claim na lesser God lang siya. Kasi po, ang patunay na si Jesus ay makapangyarihan ay yung mapakita niya sa atin na siya ay nabuhay na muli. Physically, kung makikita natin yun, mapuprove niya sa atin na dahilan sa physically buhay siyang muli, mapuprove niya na ang pangako niya ay totoo. Amen po. Ngayon, paano po natin ito i-share sa mga Jehovah's Witness para mabuksan ng kanilang mga puso o isipan nila regarding sa verse nito? Pwede po nating sabihin na maraming claim dito sa Bible or marami pong kapahayagan sa Bible na si Jesus Christ ay physically resurrected. Yung isa po dito sa John chapter 20 verse 17 nung siya po ay hinawakan ni Mary. At sa Matthew 28 verse 9, nakita siya ng mga babae. At sa Luke 24 verse 39 ay nung dito po sa binasa natin kanina, nung challenge mismo ni Jesus Christ yung mga alagad niya na tignan nyo. At ipinakita nga po niya ng patunay na physically buhay siya. Ngayon, isa pa pong bagay na pinaniniwalaan po ng mga saksi ni Jehovah na ang second coming ng Panginoong Hesus ay spiritual lang na naganap noong 1914. So, sa madaling sabi, ito daw po ay hindi nakita ng mga tao. Pero, ang second coming ni Jesus Christ ay magiging visible. Ayon po dito sa 1 Peter chapter 4, verse 13. Yan, basahin ko na lang po sa inyo sa English. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. So, yung ginamit po na word dito ay shall be revealed. Sa Greek term po na ginamit para sa word na revealed ay yung apocalypsis na ibig sabihin ay revelation, visible, unveiling, removing the cover from something that is hidden. So, ibig sabihin, makikita mo mismo, kumbaga sa isang talukbong na inalis, na talagang visibly makikita mo. Kaya naman, kung sinabi dito, His glory shall be revealed, pinapatunayan ng 1 Peter chapter 4, verse 13, na ang second coming ni Jesus Christ ay makikita at hindi lang spiritually. Nagaya ng sinasabi ng mga saksi ni Jehovah. At ang another Greek term pa po na ginamit ay yung epiphaneia. Epiphaneia, na ibig sabihin ay to appear, a shining forth. Yan po ay makikita natin sa Titus 2:13 at 1 Timothy 6:14. So, yung first coming po ng Panginoong Hesus ay nakita po siya dito. So, ang ginamit po doon na term ay epiphaneia. So, sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, sinasabi po na ang second coming din ni Jesus Christ ay makikita natin bodily and visibly. At yan din po ay sinusuportahan ng verse ng Matthew 24 verse 29 at 30. Ngayon, papabulaanan po yan ng mga saksi ni Jehovah dahil po ang pinanghahawakan po nila ng verse ay yung Acts chapter 5 Acts chapter 1 verse 9 to 11. So basahin lang po natin sandali. So pag na-encounter nyo po sila, ito po yung isasagot ng mga saksi ni Jehovah. Yung Acts chapter 1 verse 9 to 11. Sabi po rito, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit.
So, ang paniniwala po ng mga saksi ni Jehovah na kagaya ito nung binasa po natin na yung second coming ni Jesus Christ ay ang nakakita lang daw po nun ay yung mga disipulo at hindi tayo mga tao. Pero from these verses na binasa natin, yung 1 Peter chapter 4 verse 13, Titus 2:13 na binanggit po natin at 1 Timothy 6:14 na sinasabi may kita natin visibly and bodily ang second coming ni Jesus Christ. So, as a whole, pinapatunayan po na God, ang Panginoong Yesus ay God Almighty at hindi siya lesser God. So, muli po, salamat po sa ating pakikinig at panonood. God bless po sa atin.